about sa impeachment ni VP Sara? About dyan sa bagay na yan, sila dapat ang ma-impeach. Kasi sila, ini-initiate niyang impeachment na yan dahil namumulitika lang talaga sila. Wala namang grounds para ma-impeach dahil mismong Supreme Court na ang naghayag na unconstitutional ang sinasampang impeachment kay VP Sara Duterte. Kaya panawagan ko sa mga congressman, magnilay-nilay po kayo at mag-isip-isip ng maigi dahil unahin niyo po ang problema ng bayan. Bago niyo po impeach ang VP Sara Duterte, kayo po muna ang dapat na imbestigahan kasi involved po kayo. Halos lahat kayo involved sa Ghost Project Flood Control na palasak ngayon. Huwag nyo lang i-divert ang issue ng bayan o ng bansa. Doonan nyo ng pansin ang usaping nakawan o sobrang kurakutan sa ating pamahalaan ngayon. Lalong-lalo na sa Ghost Project. Ginagawa nyo, diversionary tactics. Hindi na po yan kumaagat ngayon. Kaya mga congressman, sana mayaya naman kayo sa 32 million na mga mamayang Pilipino na bumoto at nagtiwala kay VP Sara Duterte at kayo naman ay i-impeach nyo siya. Okay. So, paano kung hindi sila mahiya? Kasi binanggit kasi ni Attorney Bondok din kanina, nasabi niya, malaki din daw talaga ang posibilidad na umakyat ito sa Senado. Kasi kung declared ng Supreme Court ang unconstitutional ang naunang impeachment dahil hindi sununod ang proseso. So kung kapag sinunod ang proseso at this time, malaki ang posibilidad na umakyat ito sa Senado. Ngayon, mensahe mo naman sa mga senador. Hindi, actually sagutin ko muna yung tungkol sa pag-akyat. Impossible dream kasi kung tutuusin, kung dadaanin sa legal talaga eh. Dahil wala ngang grounds eh. Okay. Hindi na nila dadaanin eh. Mga kulukuto yan, di ba? Kaya nga, kung kulukuto nga sila, dapat mag-isip-isip na sila kasi mismong Commission on Audit na nga ang nagpayag na clear ang confidential fund o intelligence fund na yan. Ibig sabihin, walang anomalya, walang anomalous doon sa paggamit ng pondo. Ang pondo ay nagamit sa tama. Ngayon, ano ang grounds? Wala silang grounds eh. Ginagawa nila yan is politics talaga. Gusto nila talagang i-distract ang layunin ng ating pangalawang Pangulo na tumakbo sa 2028. Yan po ang pinakakinatatakutan nila na makalaban ang VP Sara Duterte sa oncoming 2028 election. Dahil hindi sila mananalo talaga dyan dahil ang VP Sara Duterte ay pinagtitiwalaan ng 32 milyon na mamayang Pilipino at natagdagan pa yan. Kaya yung impeachment na yan, kung tutuusin, sila lang ang may kagustuhan yan, hindi gusto ng mga mamayan yan. Para sa akin, unahin nila muna ang problema ng ating bayan at mamayan. Huwag silang magsayang ng panahon sa impeachment. Walang mapapala ang Pilipino dyan. Sir, usapang tulpo. Isa ka rin ba sa naging idol mo ba to dati? Dati, sasabihin ko idol. Okay. So, sabi mo idol mo to dati. Sir, ang tanong ko ito. Pagka ang maging kalaban ni Inday Sara Duterte isang tulpo sa 2028, ano sa palagay mong mangyayari? Hindi mananalo ang tulpo. Bakit? Walang panalo ang tulpo dahil bistado na, hindi naman sila kumikibo sa korupsyon. Nakita mo ba sila pumalag sa korupsyon ngayon? Nakita mo ba silang nagsawata sa mga nagaganap na kurakutan? Wala, nanahimik sila, di ba? Doon pa lang makikita mo, they are dancing in the music. Hindi na sila katulad ng dati na talagang akala mo lumalaban para sa hustisya, para sa katarungan. Ngayon nanahimik sila eh. O ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, namamantikaan na yan. Kaya paano sila mananalo? Paano mananalo ang isang tulpo na nagbago ng prinsipyo? Ang prinsipyo nila nung araw, makamahirap, tumutulong, nagbibigay ng hustisya. Ngayon, kailangan natin sila. Nasaan sila? O kahit ang mga OFW ngayon, ang daming problema. Ako bilang OFW advocate leader, nakikita at namomonitor ko ang problema ng mga OFW natin, mga bayani sa binansagan na bayani sa makabagong panahon. Pero nasaan ang pagiging bayani? Wala. O nasaan ang mga tulpo? Kung ang mga tulpo na yan para sa tao at mamamayan o para sa bayan, bakit ngayon tila walang kibo sila sa nagaganap na anomalya sa ating bansa? Kung talaga sila para sa bayan, dapat sila ang nangunguna ngayon.
tinutulig sa nila yung mga nagaganap na sobra-sobrang kurakutan. Mayaman sana ang bansang Pilipinas kung ang mga politiko natin ay gumaganap sa kanilang mga mandato. Subalit hindi. Sino ang yumayaman? Sila-sila rin. Nasaan ang sinasabing makabayan? Nasaan ang mga tulpo ngayon? O, tingnan mo, i-verify mo ngayon ang mga tulpo. Baka ang dami na nila property sa ibang bansa. Di ba? O, paano sila mananalo? Hindi mananalo yan. Kahit 10 tulpo pa, itapat mo kay Ma'am BP Sara Duterte, hindi mananalo kang tulpo. Ang Duterte, pansinin nyo, ang Duterte family consistent sa kanilang performance, accomplishment, and achievement. Puntahan mo ang Davao, napakaunlad, napakatahimik, napakapayapa. Dahil nakarating din ako ng Davao. Hindi ito isang hearsay, ito isang katotohanan ng karanasan ko. Kaya walang mananalo sa 2028, kaya nga, ini-impeach na nila para hindi na makatakbo sa 2028 eh. Aaga nilang tinitira. Dahil nga alam nila na pag yan ay nakalaban nila si BP Sara Duterte, dadamputin sila sa kangkungan lahat. Pero binoto mo si Tulfo nung nakaraan, Nung nung nakaraang eleksyon. si Tulfo, Oh, nung 2022. ito yan. Binoto ko naman. Kasi nga, sabi ko nga, previously idol, di ba? Dahil yun ang akala natin, parang budol lang din nangyari naman eh. Nabudol ako kay BBM, nabudol ako ng Tulfo. O pero dito sa Duterte, hindi pa ako kahit kailan, hindi pa ako na budol. Talagang nakita ko, consistent ang performance and achievement, accomplishment ng mga Duterte para sa bayan at mamayan ang kanilang prinsipyo. At tignan mo, wala silang insertion sa budget, di ba? O, may nakita ka ba na na-insert sila ng over budget sa mga project nila? Wala. At tignan mo rin ang kapayapaan ng probinsya o lalawigan ng Davao. Napakatahimik, napakapayapa. Di ba? Napakapalad nga ng mga residente ng Davao eh. Kasi merong mga Duterte na nagmamalasakit sa kanila at sa buong bansa. So never again Tulfo. Never again Tulfo, never again Marcos. Sir, about naman dito sa kay Congressman Ako. Kasi 'di ba may gaganapin kasi ng special election this coming March na daw no, this coming March. At yung magiging kalaban ng kanyang anak ay kasama natin ngayon. Actually, bago-bago lamang ay na-interview ho namin. Mensahe mo lang sa mga taga-Katipulo. Sa Antipolo yan. Yes. Ano pangalan yan? Kasi actually, honestly speaking, hindi ko rin alam yung may magaganap palang special election. Okay. Bakit parang tila yata tinago ito ng mainstream media? Dapat hindi nila tinatago ito eh. Kasi ang mamayan, ang boboto, dapat alam nila. Bakit tila yata ako mismo, updated ako sa social media, I'm a social media warrior. Pero bakit tila yata hindi ko alam yan? Ngayon, nalaman natin dito lang by surprise na meron palang special election na magaganap. O so kung meron, marami akong kamag-anak sa Antipolo, sino yung taong yan, susuportahan ko yan. Lahat ng mga kaibigan ko, lalo na sa mga kapatiran namin sa Agila, sa Guardians, susuportahan natin yan dahil ang mga nasa lineup ng mga Duterte ay may prinsipyo at para sa bayan. Kaya para sa akin, yung taong yan, yung tatakbo na yan sa Antipolo, suportahan natin. Dahil wala naman ang akop, di ba? Yung akop, wala yun. 6 feet below the ground na yung ama eh. Pero rest in peace na lang. Yung anak nga yung makakalaban sir eh. Yung anak ang makakalaban, syempre, kung ano ang dugo niyan, bloodline yan, ganun din yun. Kaya tsaka hindi, mahirap na magtiwala sa mga galing sa traditional politician na hindi naman gumaganap sa kanilang mga mandato, di ba? Ano ba performance ni Akop? Di ba si Akop, isa sa promotor ng Quadcom? O maganda ba yung naidulot ng Quadcom sa atin? Nagkagulo-gulo lang tayo. Tapos sila habang kumikita, ang mga mamaya naman naghihirap. Dapat ang mga politiko natin, konti lang kasi ang mga matitinong politiko natin eh. Meron tayong matitinong politiko, ilan lang sila, outnumber sila. Pero kung lahat ng mga politician natin, kung lahat ng politiko natin ay nagkakaisa para tugunan ang problema ng ating bansa at mamayan, mayaman sana ang Pilipinas. Ano pa tayo, ahead tayo dati sa mga Malaysia, Singapore, Indonesia, Hong Kong, Thailand, Vietnam. Tayo nangunguna dati dyan sa mga yan eh. Pero tingnan mo ngayon ang ekonomiya nila, napakataas at tayo naiwanan. Kasi nga, sobra sa kurakot ang bansang Pilipinas. Ngayon, iilan-ilan lang ang matitino nating politician. Kung yung mga matitino na yan at marami rin mag-join sa mga matitinong politician, pauunlarin ang bansa,
Baka pwede na tayong ihalin tulad sa mga bansang kapitbahay natin na dati nating iniwanan lang. Ngayon, napag-iwanan na tayo. Sana, pakiusap ko sa mga politician natin na gumaganap ngayon, pagtuunan nyo naman ng pansin ang bansa at ang mamamayan ng Pilipinas. Kasi para umunlad naman tayo, wag naman puro sarili nyo lang iniintindi nyo. Kawawa na ang bansang Pilipinas. Paunlarin nyo ang bansang Pilipinas. Wag kayo-kayo. Ang masakit pa nito, sir, nung siya ay nakaburol, imbis na pakikiramay ang mga mensahe nakakarating, pero yung nakakarating sa kanya, mga hindi magagandang mga mensahe. Sino yung nakaburol na yan? Yun, si Akop, di ba? Si Nung Akop. ano, Kasi nga, yung performance niya during his term, bagsak. Kasi, traditional politician nga Kumbaga, hindi naman siya talaga naglingkod para sa bayan at mamayan. Marami siyang, kumbaga, doon sa Quadcom kasi doon natin nakita yung mga yan Actually, honestly speaking, doon sa Quadcom nakita natin yung mga kulay ng mga politician natin. Na-segregate natin yung mga mababait, yung mga matitino na gumaganap sa mandato, na-segregate natin. At nakita natin na ang dami palang animal, ang dami palang mga kurakot, ang daming mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Tignan mo i-verify check niyo yung mga politician na traditional politician. I-verify check niyo. May mga property sa ibang bansa yan. May mga magaganda mga negosyo dito niyan. Sila ang nagmamanipula ng negosyo sa Pilipinas. Kaya kawawa ang bansang Pilipinas sa mga politiko na hindi naman gumaganap sa kanilang mga mandato. pero hindi nakapangalan sa kanila. Yung Siyempre, mga gagawa property. yan ng dami kasi pag naano yan, maki-question yan. Maki-question sila pag nasa pangalan nila yan. Dahil lalabas yan ng mga igatin well, lalabas yan na Kaya, mahirap. Sir, Hindi nila ibibigay pangalan nila dyan. Sir, mensahe mo na lang kay Congressman Abante na ang tahimik pagdating sa mga trilyon na kurakutan, tapos ang ingay niya pagdating sa impeachment ni VP Sara. Maingay siya sa impeachment ni VP Sara Duterte dahil pag naging Pangulo si VP Sara Duterte, tanggal yan. Tignan mo. Lilipad ng ibang bansa yan. May property sa ibang bansa yung mga yan Kaya ayaw talaga nila na hindi matuloy ang impeachment. Actually, yan talaga kitang-kita naman natin na walang dahilan para ma-impeach si VP Sara Duterte. Pinagpipilitan lang nila dahil nga Sara Duterte is a big threat to national election 2028. Kaya ngayon pa lang, winawasak na nila ang pagkatao ni VP Sara Duterte para wala na silang kalaban. Kasi pag na-impeach yan, sino pa? Wala na siyang kakayahang magkumandidato sa 2020, impeach na Wala nang chance. Kaya gagawin nila ang lahat. Pero ang tanong confidential fund. Bakit ang OVP lang ba ang merong confidential fund? Ang sangay ng gobyerno, karamihan dyan, may confidential fund. Bakit si VP Sara lang iniimbestigahan? O bakit si Ma'am Sara Duterte lang ang ini-impeach? Kung tutusin, mas malaki yung confidential fund ng Pangulong BBM. Nasaan ginamit yun? Kung talagang gusto talaga nila na transparency and accountability, dapat sila mismo, ipacheck nila yung mga confidential fund nila, i-report nila sa Commission on Audit kung saan nila ginamit yung confidential fund nila. Huwag nilang i-single out kay VP Sara Duterte. Kasi yung kay VP Sara Duterte, clear on Commission on Audit.